Samantala, kasunod ng paglabas ng desisyon ng Arbitral Tribunal, paniwala ng isang eksperto, mainam na mag-bilateral talks ngayon ng Pilipinas at ang China. Ito'y para raw makumbinsi ang mga Chino na itigil ang mga iligal na aktibidad sa rehiyon. Balitang hatid ni Jam Sisante. Ano po sa GMA? Bagamat ikinatuwa rin ng mga mangingisda mula Pangasinan ang desisyon ng International Arbitral Tribunal, may mga nangangambang hindi matatapos ang pagtaboy sa ilan nilang kababayang nangingisda sa Bajo de Masinloc. Hindi katakataka dahil sa yamang dagat sa West Philippine Sea. Noong 2015, mahigit 11 bilyong piso ang halaga ng huli ng maliliit na mangingisda sa 8 probinsya sa West Philippine Sea. Tingin ng foreign affairs expert na si Professor Richard Heydarian, malaki ang epekto sa mga mangingisda ng mga pahayag ng Pilipinas. Kung masyadong matapang, baka palakasin ng ating mga kaalyado tulad ng Amerika ang military presence nila sa South China Sea. Bukod sa posibleng gyera, isa pang epekto nito, kayang-kaya ng China na i-cut off lahat ng ating supply lines dyan sa may pag-asa na hindi natin mapapadala ng mga pagkain at resources sa kanila. Kaya ng China mag-impose ng Air Defense Identification Zone kung saan hindi na tayo pwede magpadala ng mga Philippine Air Force na mag-conduct ng reconnaissance. Kaya ng China na mag-establish ng military facilities dyan sa Scarborough Shoal. posibleng yan daw ang iniiwasan, kaya wala anyang tono ng pamamahiya sa China ang pahayag ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay. Priority ni Pangulong Duterte is soft landing and sisiguraduhin na kamitin natin yung verdict sa isang paraan kung saan makakuha tayo ng tangible benefit. Na kung ginamit natin yung verdict to embarrass China, well, klaro na mali yung ginagawa nila. Pero kung ginamit natin yung verdict in the language of Duterte to flaunt and taunt China, bakang lalong mangyari dyan, mag-escalate yung situation. Ang mainam daw gawin ngayon, bilateral talks o usapang China at Pilipinas lang para kumbinsihin silang itigil ang ilegal na aktibidad. Sasabihin natin sa China na ngayon, klarong-klaro na bawal yung ginagawa nyo at kung ayaw nyo na ilalo namin kayo i-embarrass, in exchange for that, dapat tigilin nyo na yung pagharas sa aming mga mangingista, tigilin nyo na yung pagharas sa ating mga tao dyan sa pag-asa. Kapag ipinagpatuloy pa rin ng China ang pang-aabuso sa mga pinag-aagawang teritoryo, saka raw tayo dapat dumulog sa mga kaalyado tulad ng Amerika, Japan at Australia. Sabi ni Heydarian, maaari rin lumakas ang loob ng iba pang bansang may territorial dispute sa China na dumulog din sa isang arbitral tribunal. Sabi naman ni dating Foreign Affairs Secretary Albert de la Rosario na nagpagulong ng kaso, may napatunayan ng Pilipinas sa mundo. Jam Sisante, GMA News.